Hello. Good evening po, mga kapatid, sa mga patuloy po na sumusubaybay sa ministry ng church na ito. Welcome po sa Jesus and Ministry Church. Dito po kami sa San Mateo Rizal. Ngayon po ay ika-280th midweek service. Salamat po sa inyong mga pagsubaybay sa gawain ng Panginoon. Every Sunday po, New Testament po kami. Book of Luke, chapter 6 na po kami. Sa Sunday, every Sunday po, kami po ay New Testament. And every Wednesday, tulad ngayon, kaya okay. So, sige po, last week po, kung summarize po natin, dalawang Wednesday po tayo nag-aral sa chapter 1. To section po yun. Una, the calling of Joshua bilang successor ni Moses. Pangalawa, yung revival ni Joshua. Medyo nanghihina po siya, so inutusan na po siya ng Panginoon. So ito yung instruction ni Lord, itong chapter 2 na ating pag-aaralan. So sige, let's pray. Diyos Ama, patuloy po kaming nagmamakaawat, papakumbaba sa iyong harapan. Minsan sinabi niyo po na darating ang panahon na mauuhaw po ang mga tao sa iyong salita. Pero ngayon po ay totoo na po nangyayari yun, na marami po mga tao na nauuhaw po sa iyong salita. Yung pagkauhaw na ito ay nagdadala ng karagdagang pagsisikap para manalig sa iyo, Panginoon, at pakinig ng iyong salita. Pero marami rin naman talagang mga tao na hindi kayo pinakikinggan at hindi nakakarating ang salita mo sa iba pa. Kaya narito po ang Jesus and Ministry Church upang patuloy ninyong magamit na makarating ang iyong salita. Sa bawat kaibigan ng church na ito, o kaya may personal friends sa aking FB page, patuloy po ninyo kami pagpalain ng iyong salita. Sama-sama kami matuto ng iyong salita sa gabay ng Banal na Espiritu. Kaya Panginoon, lagi po kami maging uhaw nawa sa iyong salita. Mangusap po kayo at nawa ay mahayag ang iyong kagustuhan at nawa ay magkaroon po ito ng malaking impact sa buhay namin upang kami po ay maging tulad ni Rahab. Pagpalain niyo po kami lahat. Nataas ko po ang lahat, Ama. In the name of Jesus, we pray. So, ang title po ay The Turning Point of Faith by Rahab. Lahat po tayo ay nagmumula sa walang kaalaman. Si Rahab po ay hindi po siya Israelita. So, maaaring tulad tayo ni Rahab. Actually, talagang halos eksakto tayo kay Rahab. So, tingnan natin yung paano niya mamimit yung mga Israelita na siya ay magagamit ng Panginoon para sa isang first step of mission para sa Kanaan. Okay, so Joshua chapter 2 verse 1. Kompleto po ito, ang buong chapter 2. Ito yung instruction ni Lord. Kaya pinatatayo nga si Joshua. Tumindig ka at sinasabihan kita, magsimula ka na. So, yun ang sinasabi ni Lord sa chapter 1. So, ang gagawin po dito ay yung mga human intelligence by way of yung spy, mga war tactics po ito para maging epektibo po yung lugar na pupuntahan at sasakupin. So, ito po yung unang hakbang na gagawin po. At dito, mamimit po nila si Rahab. Sige po, let's start with verse 1.
Joshua 2 verse 1. Si Josue na anak ni Nun ay palihim na nagsugo mula sa Shittim ng dalawang lalaki bilang tiktik na sinasabi, "Humayo kayo, tingnan ninyo ang lupain at ang Jericho." At sila'y humayo at pumasok sa bahay ng isang upahang babae na ang pangalan ay Rahab o sa English Rahab at nakituloy doon. Okay? So tingnan natin siya sa New King James. Now Joshua, the son of Nun, si Nun po ay anak po siya ni Ephraim. Galing po si Joshua sa lahi ni Ephraim. Sent out 2 men from Acacia Grove. So kanina, nakita natin, binanggit po doon yung tinatawag na Shittim. Pero sa English version, Acacia Grove. To spy secretly, saying, "Go, view the land, especially Jericho." So they went and came to the house of a harlot named Rahab and lodged there. Okay. So dito mga kapatid, una-una, nagpadala ng spy, dalawang espiya, si Joshua. Sila po ay nakahimpil sa Acacia Grove, nakalagay sa New King James. Pero Shittim po, nagstay sa Shittim at dito po hindi naman mixed marriage, pero dito po nagalit si Lord. Marami pong mga babaeng taga Moab ang nakiapid, lalo na mga Israelita nakiapid. So dito po nagalit ang Panginoon at more or less 22 o 24,000 yung mga namatay sa salot dahil nakipag-mixed marriage po or nagkaroon ng sexual intercourse ang mga Israelita dito sa lugar na ito sa Shittim. Pero same place sa Moab, dito rin sila nagmula. Patungo para mag-espiya dito sa Shittim. By the way, Shittim, the meaning of Shittim is acacia tree. Acacia grove. Sabi marami pong acacia nakatanim po sa lugar na ito. Upang magtiktik or espiya sa Jericho. Twice na binanggit ang espiya ginawa ng mga Israelita. Una doon sa Book of Numbers chapter 13, si Moses ay nagpautos ng 12 leaders, one leader each tribe, para mag-espiya sa Canaan. 14 days ang pag-espiya po nila. Noon panahon ay malayo pa sila eh. But this time, malapit na po sila, only Jordan River na lang yung boundary. So, sa 12 nag-espiya, 2 lang yung nagkaroon ng positive reaction. Si Joshua, na siya na ngayong leader dito, at si Caleb. Yung 10 na mga natakot ay na pinatay ng Panginoon. Nagkaroon sila ng yung bad news sa Israelita dahil doon natakot ang mga Israelita. But only Caleb and Joshua lang ang nagkaroon ng positive comment sa land of Canaan. Ang spies or pag-espiya ng lugar is subject to conquer. Ito yung unang step bilang war tactics on how to conquer or besiege the place, kung paano sasakupin. Unang nabanggit ang espiya or spies in Genesis chapter 42 verse 9. Actually, uso na po naman talaga ito. Noong si Joseph, anak ni Jacob, ay naging ministry of food. Supply, nagkaroon siya ng prediction, 7 years of famine and 7 years of good harvesting o harvest sa Egypt. So, ginawa siya ni Paraon na ministry of food. Noong time na yon, nagkaroon ng taggutom sa buong lupain kasama ng Canaan, yung mga kapatid ni Joseph ay pumunta ng Egypt para bumili ng pagkain. So sabi ni Joseph, parang nakilala niya yung mga kapatid niya ito na sinasabi sa Genesis 42 verse 9, even in verse 11, na siguro mga espiya kayo. Sabi niya sa mga kapatid niya. Hindi po siya nakilala.
hindi po nakilala si Joseph na kapatid po nila itong pangalawa sa bunso. Now, ang Israel po, even today, nasanay na po sila sa aking hindi lang sa study, kundi naging expert na po ang mga Israelita sa pag-iespiya. At ang ginagamit nila ay human intelligence, kung tawagin ay intel. Tayo po may mga intel sa mga pulis. May intelligence fund po yan para mag-observe, mag-research, mag-aral. Kung tawagin po yan sa Israel ay human. At na-develop nila ito. Nakilala sila hanggang sa na-develop yung tinatawag na Mossad. Siguro familiar kayo doon, Mossad. Lagi po ako nanonood ng mga documentary ng Israel. Kagabi lang nanood ako yung una ko napapanood dito yung after ng Holocaust sa Germany, hinabol ng mga Israelita yung mga German officers na nagtatago. Isa nagtatago sa Argentina, hinabol nila yon para panagutin. So isa doon ay hinabol nila, naparusahan nila, dinala sa Israel para hatulan ng death penalty. Hanggang sa nagkaroon ng Munich Olympics sa Germany, 11 Israelites ang minasakir ng terorista. So after nun, hinabol nila yon. So marami po mga documentary Israel na very expertise sila ngayon sa pagkakadevelop ng pagiging espiya. Ang modern agencies, yung Mossad, like the Mossad, are renowned for their expertise in cultivating and utilizing human sources and agents on the ground. So, kaya medyo even magpanood po kayo sa documentary ng YouTube channel. Makikita niyo doon, yung mga maraming mga kasaysayan na nahuhuli ng mga Mossad. Ang mga kalaban nila, hinahabol talaga nila. So, maaring dito nag-start ito, no? Sa pag-iispiya. So, tuloy natin. So, yung dalawang espiya po ay pumasok sa bahay ng isang kupahang babae na ang pangalan ay Rehab. Rehab is a harlot, nakalagay dyan, harlot. Okay? Or a common called prostitute. Sa ating panahon, prostitute ang tawag. Okay, verse 2. Joshua 2, verse 2. At ito ay ibinalita sa hari sa Jericho na sinasabi, tingnan ninyo, may mga lalaki mula sa Israel na pumasok dito ngayong gabi upang siyasatin ng lupain. So, nakarating sa hari. So, maganda rin po yung kanilang human intel o intelligence report. Napag-aralan din lang na aware sila po na parating ang Israelita. So, nabalitaan nila na may lalaking pumasok. Siguro meron din silang mga espiya outside the wall. Pinag-aaralan din ng galaw ng Israelita. So, galing to sa hari, itong balitang ito. Now, verse 3. Kaya't ang hari ng Jericho ay nagpasugo kay Rehab na sinasabi, ilabas mo ang mga lalaking dumating sa iyo at pumasok sa iyong bahay. Sila naparito upang siyasatin ang buong lupain. Okay. So, alam nila, maaari pinag-aaralan din ng nilang galaw ng Israelita dahil mamaya malalaman natin bakit. At ikukwento sa atin ni Rehab. Ngayon, bakit pinuntahan si Rehab? Sa kanya po pumunta. So, nalaman nila na may pumasok. May nagsumbong. So, ang sabi nung dalawang, hindi naman binabanggit dalawa, no? Yung mga lalaking dumating, yung mga maaaring mga soldiers ito na taga Jericho. Alam nila yung history ng pangyayari. Even si Rehab, mamaya mababanggit. Kung paano naging victorious ang Israelita laban kay King Og, and King Sihon. So, nalalaman nila po ito. Buong Jericho, alam yung pangyayari. So, kaya aware po sila. Nagbabantay din po sila. So, si Rehab ang unang pinuntahan. So, kung titignan natin, mga kapatid,
kung ipaparaphrase ko yung verse, parang sinasabi dito ng mga soldiers, dahil nga si Rahab ay prostitute, sinasabi ng mga soldiers, perhaps, alam mo ba yung customer mo? Parang ganon. Baka hindi mo alam yan, espiya yan, ha? So something na ganon na maaari si Rahab ay nasa paderang bahay niya, maaari siya ay madaling puntahan. At ito'y maaari pinag-aralan rin ng mga Israelita kung sino yung unang pupuntahan, kung sino yung unang lalapitan, na hindi sila mahahalata. Kaya pinag-aralan dito ng mga Israelita kung sino yung pwedeng makontak nila na madali silang makausap. Kasi pwede magkunwari ang dalawang espiya. Pwede silang magkunwari na customer. Kasi nga, prostitute po si Rahab. But the soldiers, mga taga Jericho, ini-inform si Rahab na ilabas mo yung lalaking dumating sa'yo. Sila'y naparito upang sesatin ang buong lupain. Pwede kasi sabihin, sila'y naparito, hindi mo siya customer. Hindi sila naghahanap ng aliw. Yan. Kasi mamaya sa book of James, babanggitin yung, or book of Hebrew, si Rahab ay mababanggit. So, maaari sinasabi ng mga soldiers, pumarito sila hindi para bilang customer, spies, bilang espiya sa buong lupain. Okay? So, ini-inform si Rahab. Kaya nga, maaari siya pinakamabilis lapitan kasi nga siya po ay yung nature ng trabaho niya siguro. Maaari si Rahab ay merong customer outside Jericho. Mga ganon. Tingnan natin, verse 4. Anong reaction ni Rahab? Subalit isinama ng babae ang dalawang lalaki at ikubli na sila, yung dalawang espiya. Pagkatapos ay sinabi niya, o sinabi nito sa naghahanap, oo, ang mga lalaki ay naparito sa akin, ngunit hindi ko alam kung taga saan sila. Okay. Maaring totoo na naparito, pero maaring totoo rin na hindi alam na taga rito kung taga saan. Pero, dito pa lang nagsinungaling na si Rahab. Makikita natin na itinaas niya yung lalaki, kinubli. So, nag-deny po siya. So, ito yung first move ni Rahab. Yung first move in action ni Rahab, this is a good works. Kung titignan natin. Concerning to the, to the two spies na proteksyonan. Mamaya, malalaman natin kung bakit niya ginawa ito, no? May partial move po si Rahab. Una, ginawa niya ito para ang mga espiya ay magkaroon ng proteksyon, hindi mapahamak. And then, nagsabi si Rahab, yes, umamin naman siya na nagpunta, but she denied, no, mga kapatid. And verbally, nagsinungaling po siya sa mga naghahanap doon sa dalawang espiya. So, andun yung dalawang bagay na umamin, positive, pero negative naman sa part na nagsisinungaling, no? Okay. Verse 5, tingnan natin. Sa oras ng pagsasara ng pintuang bayan, nang madilim na, ang mga lalaki lumabas at hindi ko alam kung saan sila pumunta. Ito yung paliwanag na nagpapatuloy na paliwanag ni Rahab. So, tinago niya po ito, pero nagsisinungaling pa rin siya, nagpapatuloy siya na hindi ko alam na maaaring lumabas na yung mga lalaki. Sabi ni Rahab, habulin niyo sila kaagad sapagkat aabutan ninyo sila. So, nag-suggest pa si Rahab. So, andun pa rin yung kanyang pagsisinungaling o kaya pagdi-deny, no? Verse 6, gayon man, kanyang napaakyat na sila sa bubungan. So, naitago na pala yung dalawa. At ikinubli sila sa mga tangkay ng lino na kanyang inilagay na maayos sa bubungan. So, maaring nagtagal, nagkakwentuhan bago hinanap. So, inihanda sila ni Rahab para maitago yung dalawa. Okay, verse 7. Hinabol sila ng mga tao sa daang patungo sa Jordan hanggang sa mga tawiran. So, hinabol sila
hanggang sa tawiran ng Jordan at pagkalabas ng humabol sa kanila ay kanilang sinarahan ang pintuan. So siguro marami po ito. So humabol po. So ang tangka talaga ay hanapin, panagutin, at sila po ay baka magkaroon ng interrogation. Hindi natin alam kung anong pakay. But noon, mga kapatid, alam niyo po noon, parang wala pa ako nadidig na pistok pistok. In Book of Genesis and Book of Deuteronomy, isa lang ang merong pistok, even si Moses. I think somewhere sabi ni Moses, makikidaan kami, hindi kami makikipag-away, hindi kami kukuha ng pananim ninyo, dadaan lang kami. Pero yung taong iyon ay hindi pumayag yung nation na yon. So hindi sila sumunod. Umikot po sila Moses. Napag-aralan po natin 'yan. Na mga kapatid, according sa batas, even today, sa panahon natin, kung dadalhin natin ito sa panahon natin, ang pag-espiya ay labag sa batas. May sinasabi sila, it is depend. Kung merong halimbawa, war between two countries, ang espiya ay normal na lang, normal. Pero kung wala ang war, very peaceful ang bansa, tapos merong nag-iisip na sakupin yung bansa, so minsan merong ganon, nag-espiya. So kung tawagin po ito ay, actually pag tinignan natin spelling niya, espionage. Pero ang pronunciation ay espionage. Espionage, yung bang paniniktik. Now, nagsinungaling si Rehab. Siguro ito yung mga medyo may mga question po dito. Minsan nagkatanungan yung mga pastor dito eh. So ang pagsisinungaling ba ni Rehab ay kasalanan? Pag may mga taong very favor sa mga Israelita, syempre, hindi yung kasalanan. Pabor sa Israel na ang Israel ay ng Diyos. Pero ano po ba ang kasalanan dito? Ano po ba dapat natin tignan? Ito po ba ay kasalanan, ang pagsisinungaling, para paboran ang mga Israelita? Meron po ako nabasa na depende. Actually, merong isang reliyon na meron silang four kinds of lies na pinibigyan nila ng permission na gawin. For example, about life and death, o kaya between war, na pag may tinatanong na tao dahil nga may declaration ng war, yung pagsisinungaling ay hindi kasalanan. But anyway, tignan natin, sa part ni Rehab, paano natin siya titignan na ito ba'y kasalanan at sinungaling siya, pero may buhay naman siyang inililigtas? Tignan natin muna. Ito yung sinabi ng Panginoon in Leviticus chapter 19 verse 2. Kasi po ang pagsisinungaling ay batas po yan. Nagawa na po ang batas ng panahon na ito. Pero may sinasabi ang Panginoon, tignan natin. Magsalita ka sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpakabanal sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Leviticus 19, verse 1, 2, 3, 4 hanggang marami po yan, na different law. Iba't iba ang batas po dyan, halo-halo yan. And then, isa sa mga batas dyan, mga kapatid, yung kapag meron pong grain, bawal magnakaw. Yan. Pag may natira, bibigyan na sa mga may hirap. Pag may mga ani, bawal kumuha, bawal magnakaw. Pero pwedeng pumitas para kainin, doon lang. Doon ka lang. Pero hindi ka pwedeng magdala ng karet para mag-harvest at ilagay mo sa isang bag. But the law is bawal magnakaw. So sabi sa batas, Leviticus 19 verse 11, huwag kayong magnanakaw ni mandaraya. At pangatlo dito sabi, ni magsisinungaling sa isa't isa. So ito po ay naisa batas na po. Para sa mga Israelita, ito po ay batas
Bawal magsinungaling. Now, ang question po dito, ito bang si Rehab ay nagkasala sa Diyos? Nagsinungaling siya? Pero may favor naman na tinanggap ang mga Israelita na ito, na dalawang Israelita na nag-espiya, na naligtas ang buhay. Is this a sin because of lies or nagsisinungaling? Mga kapatid, hindi po. Una-una, hindi po siya Israelita. Hindi po siya pasok sa batas para tumanggap ng kautusan na kung sino man lumabag sa kautusan ay nagkakasala. Magiging nature lang po ito because si Rehab po ay Kananeo o Kananeya. So, hindi po siya nagkasala. It is a nature. Natural nila yon. Natural po yan sa mga taong hindi Israelita magsinungaling. During those times, mga kapatid. Let's say, yung pagsisinungaling niya, pagdi-deny niya is a sin. Pero bilang tao, hindi siya nagkaroon. No, hindi siya nagkaroon ng kasalanan bilang isang tao. Why? Because she is not Israelites. Hindi po siya Israelita. Mga kapatid. Sabi nga ng Galatia, bakit nagkaroon ng kautusan? Because sa paglabag. Nauna kasi ang paglabag bago na isagawa ang kautusan. Basahin na lang po ninyo sa Galatia chapter 3. Yung mga Israelita na under the law. But ito si Rehab, she is not Israelites. But later on, ia-adapt po siya, magiging Israelita po siya. Isasama siya bilang Israelites because ito nga yung ginawa niya. Mga kapatid, minsan ganito po ang Panginoon. Sometimes the Lord uses people outside Israelites o yung nation of Israel, ginagamit ng Panginoon to help Israelites or to discipline ang Israel. Like si Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar, hindi naman siya Israelita. Siya ay Chaldeans and king of Babylonia. Siya ay lingkod ng Diyos for a while, pangsamantala, to keep Israel in His kingdom. And Balaam, a false prophet of Midian. Pero ginamit siya ng Panginoon for a while, pangsamantala, to rebuke Balak. Book of Numbers, chapter 22 hanggang 24. It's also the same way Rahab. She is not Israelites, but she was ginagamit ng Lord to protect Israelites and then bilang magbibigay ng information to confirm. Kasi mamaya sa dulo nito mako-confirm nila na yes, it is confirmed na tama yung utos ng Panginoong Diyos. Kagabi po nanood po ako ng isang documentary ng Mossad. Hinabol po nila yung isang PLO leader, Palestinian leader na merong kaugnayan doon sa Olympic Munich tragedy na I think 11 Israelites athletes ang pinatay niyang mga terorista. So hinabol nila yon. I think nangyari po yon January or February 1979. Pinanonood ko kagabi. Ang utos, i-confirm. Kapag nasa bahay po yung subject nila, i-confirm. Hindi sila pwedeng papasok. Maganda yung ginawa nila eh. So, yung confirmation na kailangan konfirmado. But anyway, tutuloy kayo mamaya sa dulo. So, si Rehab ay magiging kapamilya nila, magiging Israelita later on in Joshua chapter 6. Now, mga kapatid, katulad na sinabi ko, no,
mag-iingat po tayo na gamitin itong passage na ito. Be careful to use this as a permission to lie. Ibig sabihin, minsan may mga taong ginagamit yung term na white lies. There is no white lies. Ni-research ko, there's no religion na nagtuturo ng kasinungalingan. But in some, the Protestant, sometimes ginagamit nila na, hindi ko lang eksakto na review pa, pero sila yung lumabas doon sa research ko na parang something na ginagamit nila ito. But anyway, hindi ako sure pa. But babalikan ko po yun. So dito, ang punto lang, mga kapatid, sana mag-iingat tayo na gamitin yung permission na ito na pwede ka magsinungaling. Basta nagliligtas ka ng buhay. Be careful, mga kapatid. Depende po yon. Hindi po yun natin alam kung gaano yun katibay na wala tayong pananagutan. But pagsisinungaling is a law of God na bawal po magsinungaling. And to all Christian, the true Christian today, mga kapatid, dapat sumusunod din tayo sa kautusan ng mga Israelita. Kung anong kautusan ng mga Israelita, the Ten Commandments and the rest of the law, 613 laws, except yung mga sacrificial law, yung pagsisinungaling, kasama po yan sa civil or moral law, bawal po yon. So susundin natin na huwag tayo magsisinungaling. Okay, kung tayo inaalis ng Panginoon sa lumang buhay natin, karamihan ng lumang buhay ng tao, madilim. Sabihin, maraming mga ginawa. And isa sa mga very basic na parang traditional lang ang magsinungaling. Totoo po yun. Traditional lang magsinungaling. Sa mga business permit na lang, hindi nagdi-declare ng mga totoong kinikita. Sa mga pag-apply ng mga assessment ng bahay, hindi sinasabing totoo. Pagbabayad ng mga BIR taxes, sa mga BIR mga very common na po ang pagsisinungaling. Pero, once na ang Kristiyano po, totoong Kristiyano na binabago na ng Panginoon, dapat patay na yung lumang buhay na yon. Sabi nga ni Paul, Ephesians 4 verse 25, kaya pagkatapos itakwil ng kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat ay bahagi ng isa't isa. Mga kapatid, hindi ko po sinasabing tama si Rehab sa pagsisinungaling niya, but hindi siya Israelita, yung nature niya, yun yung umiiral. So, tulad din tayo ni Rehab na dating, kung tayo tinawag na ngayon, so dapat tapos na po yung pagsisinungaling. Kaya yung mga hindi Israelita, ang tawag noon ay pagano. At sa panahon ngayon, sa New Testament, ang mga hindi Kristiyano ay hentil naman. So, normal po sa mga pagano at hentil ang magsinungaling. Katulad ni Rehab, normal po yon. Dahil si Rehab ay Kananea. But later, o sa study natin, habang binabaybay natin ito, magiging Israelites po siya. Yung citizenship ni Rehab ay magiging Israelita. Kaya magpapasakop na siya sa batas. Kasi mga hindi Israelita nun, wala silang batas, mga kapatid. So, do not lie. Colossians 3:9-10, sabi rito, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyong dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Verse 10, at kayo nagbihis na ng bagong pagkatao na binago o binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. So, ang sino man lumalang sa atin, ang ating Diyos Ama, na matuwid, banal, gusto niya tayong maging tulad noon, sabi ni Pablo. So, ingatan po natin. No? Minsan naging usap-usapan namin yan na depende kasi. So, hindi pwede talaga na ang pagsisinungaling ay kasalanan. So, do not use this passage to say, yes, it's okay to lie. Because it is white lies. No? Hindi po. There is no white lies. Ang kasalanan po ay kasalanan. Pagsisinungaling. Verse 8. Tuloy na natin. Bago sila natulog, ay kanyang inakyat sila sa bubungan. So, bago natulog po sila,
Inakyat siya sa bubungan yung dalawa, mga kapatid. Now, verse 9 to 21, ito yung great conversation ni Rahab at ng mga spies. Dito lang sila magkakaroon ng mahabang usapan. Anong reason? Bakit sila pinagtakpan ni Rahab? At magkakaroon dito ng tinatawag na covenant. Now, ito po, verse 9 to 21 yan. But verse 9 to 12, ito yung pattern, example ni Rahab sa tao mananampalataya even today, sa mga mananampalataya, even mga believers today, na mananampalataya noon hanggang sa panahon ngayon, mga believers ni Jesus. Itong verse 9 to 12, this is a pattern of faith and action, how the true believers magkakaroon ng positive reaction yung kanyang pananampalataya kay Jesus. So, gusto kong dalhin ito na lagyan ko ng title, halimbawa, ito yung 4 fundamental principle of a true Christian faith. So, itong verse 9 to 12. So, verse 9, tingnan natin. At sinabi niya sa mga lalaki, so ito yung usapan na nila, sinabi ni Rahab, nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ng lupain at ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin. At ang lahat ng naninirahan sa lupain ay nanghihina sa harapan ninyo. So, sa totoo lang, hindi lang si Rahab ang nakakaalam nito, buong Jericho. Nalalaman ko, sabi ni, yung understanding niya, yung knowledge niya, ibinigay na sa inyo ng Panginoon ang lupain na iyon. At ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin. No, hindi binabanggit ni Rahab yung singular. Amin. Buong pamilya niya. At ang lahat ang nirahan sa lupain, ibig sabihin, buong mamamayan ng Jericho ay nanghihina sa harapan ninyo. Kasama po yung mga sundalo na humahabol sa espiya. Kasama po yung sa nanghihina. Pero, well, aktibo sila. Hinahabol pa nila. Pero sa totoo lang, alam ni Rahab na may takot na rin yun. So this verse 9, natatakot po ang buong mamamayan ng Jericho sa mga Israelita. Ang pagkatakot sa inyo ay dumating. Nalalaman niya na ang Diyos ng Israel ay kumikilos at buhay. So nagkaroon ng positive reaction. Yung hakbang na ginawa niya, yung partial action ni Rahab is to protect the spies because meron na siyang takot. So tama pong ginawa niya. At gumawa siya ng mabuti sa dalawang espiya, yun ang unang hakbang niya. Kahit na nga nagsinungaling siya, by the way, sinasabi nga po sa inyo, yung pagsisinungaling nila is nature na po yun. Kapag ang tao po ay hindi nakakakilala sa Diyos, kapag ang mga tao po ay hindi Israelita nung mga panahon noon, ang pagsisinungaling ay natural lang. Pero dahil ang mga Israelita ay pinili ng Diyos para bigyan ng kautusan, ipinagbabawal na po yon. Pero sa mga Israelita lang na nakakaalam ng batas. So iniligtas ni Rahab ang dalawang espiya para siya naman ang maligtas later. Meron po siyang gustong gawin. Alam niyo po mga kapatid, sa buong aklat ng Joshua, Book of Joshua, 2 group of people ang mapapag-aralan natin. Una ito, si Rahab, na magkakaroon ng takot sa mga Israelita at magkakaroon ng takot sa Diyos ng Israel. Una, si Rahab and her family. And also, buong people of Jericho. Kaya lang, si Rahab lang ang mayroong positive reaction na ginawa. At ikalawa, na matatakot ay mga Gibeonites. Dadaanan pa natin to sa Joshua chapter 9. Pareho silang may takot ni Rahab and then her family. And then Gibeonites, pareho silang natakot. Pero ang Gibeonites may panic. Magkaiba yung pagkatakot nila sa kanilang reaction. Same fear. But si Rahab, very calm, kalmado lang. Pero yung Gibeonites, may panic. Pag binasa natin po yung Gibeonites, instead na isukol lang sarili nila, nilinlang po nila ang Israelita. Nagkunwari po silang kasama nila or mahaba ang nilakbay nila.
But si Rahab, kalmado lang. Ando lang yung fear. But dumating ang time na ma-encounter niya po yung mga Israelita. So may positive reaction po si Rahab. Apat po ito. A positive reaction, a fundamental action before God. While the Gibeonites in Joshua 9 ay negative reaction ng kanyang ginawa. So, hindi pa naman tayo pumupunta ron, pero gusto ko lang dalhin na buong Book of Joshua, meron pong dalawang group ng tao na pareho may takot sa Diyos, pero magkaiba sila ng action na ginawa. So, ano ang unang positive move ni Rahab? Yung fear to God na binabanggit sa verse 9. Sabi dito, nalalaman ko na binigay sa inyo ng Panginoon lupain at ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin. So, yung fear to God. Yung pagkatakot sa Israelita ay konektado sa pagkatakot sa Diyos. So, yun ang una na kanyang naramdaman at kanyang ipinagtapat na may takot sila sa mga Israelita. Verse 10, balik tayo sa Joshua 2, verse 10. Ano pa ang mga dahilan? Sabi sa verse 10, sapagkat aming nabalitaan kung paanong tiniyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na pula sa harapan ninyo nang kayo lumabas sa Ehipto. So alam natin na istorya na in Exodus chapter 11 and then sa chapter 12, kumanta yata sila doon ng papuri, but pakibalikan na lang po. Iniligtas po ng Diyos ang mga Israelita. Hinati po yung Red Sea at dumakad sa tuyong lupa yung mga Israelita. And then ang mga Egyptian soldiers sumunod. Paglagpas ng mga Israelita, biglang bumalik na yung tubig, so marami pong namatay na Egyptian soldiers. Yun ang ginawa ng Diyos. Pangalawa, at kung ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng mga Amoreo na nasa kabila ng Jordan, unang king is si King Sihon. King Sihon at si King Og na inyong lubos na pinuksa. Si King Og po ay King of Bashan na meron 60 cities na nasasakupan. At si King Sihon naman ay King of Amorites. Actually, Moabites po rito eh. Now, mga kapatid, tatlo po yung pamantayan ni Rahab. Ito po yung tatlo na very powerful, maaari ng mga panahon nun. Kaya nga, ang batayan nila ay natuyo yung lupa, namatay ang mga sundalo ng mga Egyptian. Yung Amorites naman, si King Sihon, pinatay yung hari, nasakop nila yung lugar, at gandun yung Bashan na sinakop nila at ang hari ay si King Og. Dito po, nag-stay sila ngayon sa plain of Moab. Dito po sila nagkakampo at na-reclaim po ni Ruben at ni Dan o ni Gad itong lugar na ito at yung kalahati ni Manasseh. So ito yung nabalitaan nila, mga kapatid. Sabi ni Rahab, nabalitaan namin kung paanong tinuyo ng Panginoon. So sino ang nagbabalita? Sino ang nagdadala ng actually, kung tutusin is bad news para sa mga enemies ng mga Israelita. This is bad news. It is not good news. Mga kapatid, natin sa Deuteronomy chapter 2 verse 24 to 25. Sabi ni Lord, tumindig kayo at maglakbay, dumaan kayo sa ilibis ng Arnon at ibinigay ko na sa inyong kamay si Sihon na Amoreo, na hari ng Hesbon, at ang kanyang lupain. Pasimulan mo ang kinin at kalabanin mo siya sa digmaan. Sa araw na iyon ay pasisimulan kong ilagay, sa araw na iyon, sabi ni Lord, ang pagkasindak at pagkatakot sa inyo sa mga bayan nasa ilalim ng buong lupa. So, sa araw na iyon, after ni Sihon, after ni Og, doon magsisimula na matatakot po ang mga bayan na sasakupin pa ng mga Israelita. Matatakot sa kanila. Na makakarinig ng balita tungkol sa iyo, sabi ni Lord. Manginginig at mahahapi sila dahil sa iyo. Dahil ginagawa ng Panginoon ang kanyang pagliligtas sa mga Israelita para matakot ang mga kalaban.
Kaya ang nagbabalita nito, maaari yung mga taong nakakita, naka-witness ng mga pangyayari. Hindi natin alam kung sino-sino po yun, pero ginagamit ni Lord para to spread the bad news. Actually, spread the bad news. Bad news po. Para matakot po ang mga bansang sasakupin ng mga Israelita. Verse 11. Dalawa po yung verse 11 natin. A and B. Verse 11, basahin ko muna lahat. Nang mabalitaan namin iyon, sabi ni Rehab sa dalawang espiya, ay nanlumo ang aming puso ni walang tapang na naiwan sa sinumang tao dahil sa inyo. Sapagkat ang Panginoon ng Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa itaas at sa lupa, sa ibaba. So, nung mabalitaan daw nila yon, nanlumo sila. Yung puso nila ay parang, ewan ko kung ano nangyari, basta natakot po sila. Wala nang tapang na naiwan sa sino man tao sa inyo. Ibig sabihin, even yung humahabol sa mga espiya, kunwari lang yon. Pero kung tutusin, takot na rin yon. Now, ang second positive reaction ni Rehab dito, yung letter A, verse 11, letter A, na nanlumo ang aming puso, ni walang tapang na naiwan sa sinumang tao sa inyo. Ibig sabihin, yung tinatawag na naging honest po si Rehab, and she decided to humble her heart before God of Israel. Naging honest po siya. Tinapat niya na po yung mga tawag dito, yung mga spies. Wala. Si Rehab na nagsasabi na hindi nila kayang lumaban. Kaya pala, in Joshua chapter 6, advance lang tayo ng konti, tinaikutan po sila dahil hindi po nagbukas ng gate ang mga taga-Jericho. Nung dumating ang Israel, inikutan lang po sila para walang sino mang lumabas at talagang walang lumabas sa gate. Nagdepende po ang Jericho sa kanilang magandang wall. Napakatibay daw ng wall na yon. For 7 days, hindi ko alam, baka nag-ipo sila ng pagkain sa loob, na walang lalabas, walang makikipagdigma. Walang lumabas eh. Anyway, dadaanan natin yan. So she become honest, si Rehab, yung kanyang positive reaction, and decided to humble her heart before God of Israel. Mga kapatid, si King Sihon lang, 60 cities na mayroong pader, 60 ang kinubkob ng Israel. Samantalang, ang Jericho ay napakaliit na city lang sa loob ng Kanaan. Napakaliit lang. So ano ang laban nila sa Israel? Kung si Og nga, King Og tsaka King Sihon ay binagsak nila ng mga Israelita. Ano pa kaya ang Jericho? Maliit na bayan lang. So the Egyptian army, yung binabanggit kanina sa verse 10, and King Sihon of Amorites and King Og of Bashan, I believe that these are the 3 top powerful nation in ancient times. Tingin ko lang, ito po yung very powerful nation ng panahon nun. Na bakit matatakot si Rehab? Because nakita niya, nahati yung lupa, ay yung lagat. Tinalo si Og, tinalo si Sihon. Sapat na para maging batayan na dapat katakutan ng Israel. Kaya, nanghihina po sila, natakot po sila. And then, siyempre, of course, because of God's intervention, ang Diyos naman ang nagliligtas sa Israelita. Kaya naging sisiw na lang itong mga ito because of God's intervention. Ang Diyos talaga ang nagpakita ng kapangyarihan para magwagi ang Israelita. Now, kung nag-decide po si Rehab na parang isuko na lang yung kanyang sarili, pero wala siyang kapangyarihan para magsabi sa hari ng Jericho na isuko na lang nila yung kanilang sarili. Sumuko na lang po sila. So, wala pong kapangyarihan si Rehab para mag-decide na sabihin nyo sa hari
But si Rehab, kaya niyang desisyonan ng kanyang sarili na isuko ang kanyang sarili at maging tapat sa harap ng espiya. Okay, letter B, verse 11, letter B. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa itaas at sa lupa at sa ibaba. So dito, ikatlong positive reaction niya, yung faith in God. Dahil sa mga pangyayari, nanampalataya tuloy si Rehab sa Diyos ng mga Israelita because your God is a real God, o totoong Panginoon, siyang Diyos ng langit sa itaas at sa lupa sa ibaba. Mga kapatid, marami pang mga tao noon naniniwala na ang Diyos ay nasa langit lang. They don't know how to God intervene sa mga tao dito sa lupa. O kung paano sila mag-manifest ang Diyos sa lupa. Hindi nila alam. But nakita ng mga ibang tao, ibang nations, na ang Diyos ng Israel ay kumikilos sa lupa at ipinakikita sa buong daigdig kung gaano katotoo ang Diyos ng Israel. Actually, ang Egypt natuto po sa mga Israelita because very prideful ang Egypt. Pakapalalayain ng mga Israelita, sasamba sa Diyos nyo? Sino ba Diyos nyo? So, hindi rin nila kilala ang Diyos. Hanggang sa dumating ang panahon, sa 10 salot, sapat na para paniwalaan na ang Diyos ng Israel ay makapangyarihan. So, third positive reaction and positive move by Rehab is faith in God. Naniwala sa Diyos. Ano yung una? Fear to God. Pangalawa, naging honest. Nagkaroon ng humble heart si Rehab. Pangatlo, faith in God. And then, verse 12. Tuloy natin. Kaya't ngayon, sumumpa kayo sa akin, sa Panginoon, yamang ako'y nagmamagandang loob sa inyo, sabi ni Rehab, ay magmagandang loob naman kayo sa sambahayan ng aking magulang. Bigyan ninyo ako ng tunay na tanda. So, ito yun. Mga kapatid, itong verse 12, ito naman yung ikaapat, na gagawa ng good works si Rehab. To do good works for Israel. Because of faith to God, because of fear, because of her honesty, yung pagiging honest niya sa harapan ng mga Israelites. And then, ikaapat, to do good works. Minsan question yan na marami Ang good works ba ay nakakapagligtas? Maliwanag naman yung sinabi ni Paul in I think is Ephesians 2 verse 8 to 9. But the result of our faith, dapat mayroong good works. So nanampalataya si Rehab sa Diyos, kaya ito ngayon, ang verse 12, yamang ako'y magmamagandang loob, gagawa ako ng mabuti sa inyo. Yun ang sinasabi ni Rehab. At magmagandang loob naman kayo sa sambayan ng aking magulang. Bigyan niyo ako ng tunay na tanda. Bigyan niyo ako ng sign. So, apat na po yun, mga kapatid. Fear to God. Pangalawa, she humbled herself before the Lord of Israel. Naging honest din siya. And pangatlo, faith in God. And then pang-apat, to do good works. Mamaya, dito rin tayo kukuha ng ating principle. Verse 13. So, yun ang para may demand po si Rehab. Verse 13, itinuloy niya po ito, na ililigtas din yung buhay ang aking ama, ina, mga kapatid na lalaki at babae, at ang lahat nilang ari-arian, at inyong ililigtas ang aming mga buhay sa kamatayan. So, alam ni Rehab na may mangyayaring hindi maganda, magkakaroon ng massacre inside the Jericho. Alam niya po yun. Why? Nakita niya kay Og, nabalitaan niya kay Simon. Hindi nagtitira ng buhay ang Diyos. Once na sinabi ng Diyos, sakupin, patayin, gagawin po. So, ang demand niya, ang request niya is salvation and redemption.
Sa panahon na lulusubin na ng mga Israelita ang Jericho, in chapter 6 ng Joshua, so gusto ni Rehab maligtas ang kanyang pamilya sa kamatayan. Verse 14, so yung kanyang demand. At sinabi ng mga lalaki sa kanya, ang aming buhay ay sa iyo kung hindi ninyo ihahayag itong aming pakay, itong secret mission na to. Kapag ibinigay sa amin ng Panginoon ang lupain, kami ay magmamagandang loob at magiging tapat sa inyo. So in return, ang reward is salvation. Kung consistent, ito po yun, kung hindi ihahayag yung pakay nila. Kasi po tatakbo pa ang panahon. In Joshua chapter 6 pa lang ito mangyayari. Tatakbo pa yung panahon. Di ko pa nako-compute kung ilang araw pa yung lilipas bago sila dumating sa paglusob. But, kung consistent yung faith ni Rehab, mangyayari ang salvation. Mangyayari ang redemption. Hindi sila ipapahamak. So, ito yung tinatawag na covenant, agreement between two parties, Rehab and Israelites. Yung boses ng espiya, mga kapatid, boses po yun ng Israel. Boses po yun ni Joshua. So the result of four positive and fundamental action of Rehab, faith in God, fear to God, yung apat na yon, yung do good works, the promise, ang resulta po nun ay promise of salvation in the near future. So, ang kaligtasan nito ay mangyayari pa naman sa Joshua chapter 6. Tuloy ko lang po, verse 15. Na magkagayoy, kanyang pinababa sila ni Rehab sa pamamagitan ng isang lubid sa bintana sapagkat ang kanyang bahay ay nasa pader ng bayan at siya'y nakatira sa pader. Verse 16, sinabi niya sa kanila, sinabi ni Rehab, pumunta kayo sa bundok, baka kayo abutan ng mga humahabol sa inyo at kayo'y magkubli roon ng 3 araw hanggang sa bumalik ang mga humahabol at pagkatapos ay makahayo na kayo ng inyong lakad. So, ibig sabihin, maaring maraming humabol, mga kapatid. Kasi kung iilan lang to, 2 lang naman yung espiya, so maraming humabol. So, andun pa rin yung instruction ni Rehab na mag-iingat sila pumunta ka sa bundok for 3 days at pagbalik nung so alam nila yung time, alam nila yung pagbabalik, alam ni Rehab yung babalik yung mga after 3 days. At sila po ay makakalakad na makakauwi na doon sa kanilang kampo, yung 2 espiya. Verse 17, at sinabi ng mga lalaki sa kanya, kami ay mapapalaya mula sa sumpang ito. So yung sumpaan nila, yung agreement, yung covenant, na iyong ipinasumpa sa amin. So ibig sabihin, makakalaya sila, makakatakbo sila. Verse 18, kapag kami ay pumasok sa lupain, itatali mo itong panaling pula sa bintana na ginamit mo, ayun na ba? Ginamit mo sa pagpababa sa amin. Sabi rito, titipunin mo sa loob ng bahay ang iyong ama, ang iyong ina, ang iyong mga kapatid, ang buong sambayan na iyong ama. So may condition po. Merong instruction din yung mga Israelita. Pag dumating na po sila, ilalagay nila yung tinatawag na scarlet cord sa English. Pulang panali ilalagay sa bintana para bilang sign o tanda ng mga lulusob upang ang bahay na iyon ay hindi papasukin. Pero kailangan andun yung kanyang tatay, nanay, kapatid at buong sambayanan ng kanyang ama. Okay? So, hindi binanggit yung sambayanan ng ina, kundi ama. Buong sambayanan ng iyong ama. So, dito mga kapatid, may landmark. Hindi landmark. May housemark of salvation. Ito yung panalim pula. The scarlet cord to hang in the window as a sign of their covenant. So, ito yung pinagsusumpaan nila. The covenant part of Rehab, ito po yung yung kanilang sumpaan. The covenant part from Rehab
to Israel is to secret the mission of Israel. Kailangan maging consistent po ito until such time of besiege of Jericho. Kailangan maging consistent ito, tahimik lang si Rahab, huwag igukwento yung mga pangyayari o yung mga usapan nila. Ito yung part ng kay Rahab na commitment. And the covenant or the commitment of Israel to Rahab is to spare their lives, to save the life of Rahab's family. So meron silang kasunduan. Huwag kang mag-iingay, huwag mo kami kukwento hanggang dumating yung paglusob namin, parang ganon. At kami naman, pinapangako namin sa iyo na liligtas ka namin. Pero kailangan nasa loob yung pamilya mo. Sabi dito sa verse 19, kung may sino mang lumabas sa mga lansangan mula sa pintuan ng iyong bahay, halimbawa, tatay niya, nanay niya, o sino mang lumabas, habang kinukubkub na yung lugar, sila ang mananagot sa sarili nilang kamatayan. Kasi baka hindi sila makilala ng mga Israelita, mapatay po sila. At kami ay magiging walang kasalanan. So, hindi sila mananagot. Ngunit kung may magbuhat ng kamay sa sino mang kasama mo sa loob ng bahay o sa bahay, kami ay mananagot sa kanyang kamatayan. So, isa sa mga instruction, kapag dumating na yung labanan, huwag lalabas yung mga nasa loob ng bahay ni Rahab. At dahil sa sign na merong red scarlet cord, ililigtas po sila, lalagpasan po sila. Parang nung panahon ng Passover. Pero kung may lumabas, mapatay na hindi makilala, sorry, hindi sila mananagot. Pero kung sino man yung lulusob sa loob ng bahay, sa kabila ng scarlet ay nandoon at nilusob yung bahay, mananagot naman yon sa mga Israelita. So, vice versa, yun yung mga covenant instruction ng bawat isa sa kanila. So, maliwanag po yung usapan doon. Verse 20. Ngunit kung ang iyong ihayag itong aming pakay ay magiging malaya kami sa sumpa na iyong pinagawa sa amin. Kung ito'y kumalat, ikinuwento at pagpasok ng mga Israelita, napahamak ang mga sundalo ng mga Israelita dahil nag-leak yung kwento o kaya yung secret mission, mananagot po. Mababaliwala na po yung covenant. Magkakaroon ng breach of covenant na hindi na masusunod yon. Pwede na pong patayin sila Rahab. Yun yung ibig sabihin doon. Pwede na silang patayin kung mangyayari yon. Verse 21, at kanya sinabi ni Rahab, ayon sa iyong mga salita ay siya nawang mangyari. At kanya pinagpapaalam sila, so ibig sabihin, clear, maliwanag yung usapan. So, yung covenant na yon, yung consistent yung secret mission. Consistent yung faith ni Rahab, hindi magkakaroon ng leakage. At ganun din ang pangako ng mga Israelita, ililigtas naman sila. So yung dalawang pangako nila sa isa't isa. Verse 20, okay, verse 21 muna. At kanya sinabi, ayon sa iyong mga salita ay siya nawang mangyari at kanya pinagpaalam sila at sila umalis. At itinali niya ang panaling pula sa bintana. So, wala pa man, pero andun na yung panali sa bintana. Verse 22. Nagamit na eh. Verse 22, sila'y umalis at pumaroon sa bundok at nanatili roon ng 3 araw. So, sinunod din nila si Rahab hanggang sa bumalik ang mga humahabol. Hinanap sila ng mga humahabol sa lahat ng daan, ngunit hindi sila natagpuan. So, safe po sila. Ibig sabihin, yung unang part ng instruction ni Rahab, ligtas na sila. So, diretso na po sila sa second part ng mission pagdating ng paglusob na. Verse 23, pagkatapos ay bumalik ang 2 lalaki mula sa bundok, sila'y tumawid at naparoon kay Josue, na anak ni Nun, at kanilang isinalaysay sa kanya ang lahat na nangyari sa kanila.
And then verse 24, last part. Kanilang sinabi kay Josue, tunay na ibinigay ng Panginoon sa ating mga kamay ang buong lupain. At bukod dito'y nanghina sa takot ang lahat ng naninira sa lupain sa harapan natin. Mga kapatid, nung time na wala pa ring idea ang mga Israelita, ang tingin nila, mukhang mabigat ang kalaban, marami, pero ang tingin nila andun yung fear. May konting fear din ng mga Israelita. May fear din may fear din si Joshua. Kaya nga sabi ni Lord, do not fear. I am with you, sabi ni Lord. I will not leave you nor forsake you. May fear din talaga din sila. But, na-confirm nila, ibinigay na sa atin. Tunay, sabi dito, tunay na ibinigay ng Panginoon sa ating mga kamay ang buong lupain. So, yung confirmation, sometimes, very important to sa mga Israelita. In biblical context sa mga history, pagdating sa mga labanan, yung confirmation is very important sa mga Israelita, mga kapatid. Marami pong labanan mangyayari even sa 1 King, 1 Samuel, 2 King, napakarami po. So, kumpirmado po na ang lugar ng Kanaan ay ibinibigay na sa kanila upang ito po ay magkaroon ng parang panatag ang loob ng mga Israelita na labanan ang mga kalaban. The Promised Land has a multiple mention in the book of Moses. Maraming beses binabanggit po ito. But this verse, nadagdagan ang confirmation na tunay na ito. Same confirmation when Gideon, isa sa mga judges, confirmed their mission against Midianites in Judges 7:12 to 14. Actually, si Gideon po, pag binasa niyo po yun, ang daming question. So, ang daming ginawa ni Lord. Marami siyang mga parang papatutunayan ni Lord na. And then, the last part na nakapili na siya ng 300 soldiers, may another confirmation pa doon. Doon binabanggit. Merong tinatawag na parables na minalaglag na parang bato. Anyway, Judges 7 verse 12 to 14. Na-confirm ni Gideon. So the confirmation of God's promise or promises is very important to Israelites. It is a building assurance to have a confident heart and faith from the Word of God. Ito yung parang nagdadagdag ng assurance, nagbibuild ito ng malaking pananampalataya sa mga tao na it is confirmed. Sinasabi ng Lord, pero tutupad sila by faith, but sometimes confirmation is very helpful para sa kanila. And encouragement or encouraging obedience to all the listeners o yung biniunutusan ng Panginoon. Nagkakaroon tayo ng encouragement. Atin na to. Sinagot na tayo ng Panginoon. Confirm na ito. So now, mga kapatid, in our conclusion. So, balikan natin, no? Tapos na po tayo. Balikan natin yung two differences parties na binanggit ko kanina. And then, meron tayong principle na susundan. So, Rahab and family and Gideonites in Joshua chapter 9, they are both, yung feeling nila ay yung nagkaroon sila ng takot sa harapan ng mga Israel. But the Gibeonites, we study later pa to, they felt panic after they feared before the Lord or before the Israelites. Magkaiba po sila. But, gusto ko lang i-share sa inyo na tingnan natin yung positive side na ginawa ni Rahab. Kasi may negative side to in Joshua chapter 9, yung mga Gibeonites. But this is a positive side na ginawa ni Rahab, yung four fundamental reaction to engage fear positively. So, yung fear to God, verse 9, summary lang tayo. And then number 2, she become honest and decided to humble her heart before God of Israel. Verse 11a, kanina verse 9. And then, pangatlo, to have faith in God, verse 11, letter B. And to do good works, verse 12. So, bilang sa mga tao po, to all unbelievers,
mga hindi pa nananampalataya, mga hentil o pagano during Old Testament, tulad ni Rahab, nakakadinig lang siya ng magandang balita, but bad news sa kanya. Good news sa Israelita, pero bad news po yon. But, nung nakausap niya po ang mga Israelita, siguro napatunayan ni Rahab, mababait pala ito. Iba pala ito. So yung mga Israelita, yung dalawang spies, very gentleman sila makipag-usap. Actually, ang utos po talaga is to destroy all. But itong dalawang spies na to, puno rin sila ng wisdom and understanding sa buhay ng tao. Marunong silang tumingin ng utang na loob na kaya nilang iligtas ang gumagawa ng mabuti sa kanila. So, although kalaban sila, pero this time, because of Rahab's faith, fear to God, and to do good works, mababago ang plano ng Diyos dito sa pamilyang ito. So, bilang unbelievers sa iba, o mananampalataya na, and willing to believe in Jesus, at gusto ring maligtas, ito po yung maganda example ng pananampalataya na dapat nating i-imitate o gayahin tulad ni Rahab. So we have 4 fundamental reactions to engage fear positively like Rahab. Ang pagkatakot po ay depende kung paano ka natatakot. Kung kikilos ka ba ng positibo, maganda, mabuti, or magsisinungaling ka. Kasi give you nice, ang kailang reaction is negative. But this time, ang example ni Rahab is positive, which is, para sa atin, napakagandang tularan. So, number 1, fear to God. Una talaga matakot sa Diyos. Sabi sa Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. And then sinasabi sa Ecclesiastes 12 verse 13, tingnan natin, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Kapag ang tao po ay natatakot sa Diyos, dapat sumusunod sa utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kung ikaw ay nilikha ng Diyos na tao, hindi hayop, we must obey the word of God, the law of God, at matakot tayo sa Diyos. And then, kapag natakot ang tao sa Diyos, mga kapatid, tulad ni Rahab, ba't mangyayari pa yun sa Joshua 9 at Joshua 6, maliligtas ang buhay. In Apocalypse or Revelation 14 verse 6 to 7, at nakita ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. So may chance pa po yan. Verse 7, so verse 7, basahin ko po, hindi po na-flash. Apocalypse or Revelation 14 verse 7, sabi po dito, sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. So, may chance pa ho na mahukuman ng maayos at kaligtasan ang mga tao kung matatakot sa Diyos. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So, fear to God or fear of the Lord. So, matakot po. At ang mga Kristiyano ay dapat natatakot sa Diyos. Hindi pa pwede maging magkasala na tayo, pinatatawad naman tayo eh. No, be careful mga kapatid. And number 2, principle, we must be faithful and truthful to our God. Ang ginawa ni Rahab is naging honest po siya. Sa verse 11, letter A. So, nag-decide po siya na parang isuko niya kanya sarili, he humbled herself before the Lord. So, tayo naman, dapat, ganun din, maging faithful tayo, maging honest din tayo, at maging makatotohanan sa harapan ng Panginoon. Sabi sa Kawikaan 12 verse 22, mga sinungaling na labi sa Panginoon ay kasuklam-suklam. Ngunit,
Ang gumagawa na may katotohanan ay kanyang kinalulugdan. So maging totoo na po tayo. Number 3, faith in God, na binanggit din sa verse 11, letter B, na nanampalataya siya, si Rehab, sa Diyos. So, ginagaya lang natin at tularan natin yung faith ni Rehab. So, in book of Hebrew, nabanggit po siya sa New Testament. Dalawang author ng New Testament, minention po si Rehab. And very special mention si Rehab because siya lang ang nag-iisa ditong babae at pangalawa, siya lang ang hindi Israelita. Minention si Abel, minention si Noah, minention si Enoch ng author na ito in Hebrew chapter 11. Binanggit yung pananampalataya ni Abraham, binanggit yung pananampalataya ni Moses, binanggit yung mga pananampalataya. Sabi niya, kung isa-isahin natin, wala pa dyan si Samuel, wala pa dyan si Gibeon o Gideon, sino pa ba? Marami. But si Rehab, may special mention siya. Rehab, mentioned in Hebrew 11:31. Sa pananampalataya, si Rehab na nagbibili ng aliw ay hindi napahamak. Nakasama ng mga sumuway sapagkat payapa niyang tinanggap ang mga espiya. Bakit hindi siya napahamak? Nagmagandang loob siya. Gumawa siya ng mabuti. Because of her faith. Sabi niya, her faith, pananampalataya. Tandaan po natin, marami pang mananampalataya in New Testament, ha? Pero anyway, Old Testament yung binabanggit niya rito eh. Si David nga, hindi na nga nabanggit ng author ng Hebrew eh. But she's the only woman and hindi Israelita. Nag-iisa lang po siya nabanggit na hindi Israelita at nag-iisang babae. But special mention siya dito kay sino man yung author ng Hebrew. So what is faith? Hebrew 11:1. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa bagay na hindi nakikita. So, dinadala rin tayo niyan in verse 6, Hebrew 11:6. Faith in Jesus, mga kapatid. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos. At siya tagapagbigay at timpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Actually, ang book of Hebrew, dinadala ng author yung mga Hebrew from old style of faith, dinadala niya kay Jesus. Number 4, because of fear to God, because of she has humbled before the Lord, and because of her faith sa Panginoon, si Rehab, nagresulta po ito ng good works. To do good works, the result of our faith. Special mention po siya kay James. Sabi sa Santiago chapter 2, verse 24 to 26, nakikita ninyo na ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. So, example niya si Rehab. Gayun din, hindi ba't si Rehab na masamang babae ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa nang tanggapin niya ang mga sugo at pinalabas sila sa ibang daan? Bakit po? Verse 26. Why po? Verse 26. Because, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. So si Rehab, naging example ni James, faith with action. Faith with action. Kaya siya naligtas. So work out our faith like Rehab. Gumawa siya ng, actually bawal po yon. Kapag nalaman po yon, habang pinaprocess, pinaghahandaan ng paglusob, pag nalaman po yun ng taga Jericho, patay po si Rehab. Patay si Rehab. But, hindi naman inallowed ni Lord hanggang sa maligtas si Rehab, pati ang pamilya niya. Now, ano ang resulta ng faith ni Rehab na nang mangyayari? Actually, hindi pa tayo dumarating doon. But in Joshua chapter 6, for the future teaching natin, ang gagawin po rito, in Joshua chapter 6, 24, 25, hanggang 26 yata yun, after na makubkub po, mapatay na po yung kalaban, napasok na po nila, si Rehab and family niya, ilalabas po sila sa bahay niya.
Mawawala na yung kanyang old life as a prostitute. Mawawala na yon. Gagawin na po siyang citizenship of Israel. At ano gagawin sa buong Jericho? Susunugin. So, niligtas muna si Rahab and her family and then susunugin po yung buong Jericho. Sabi pa nga ni Joshua, walang magtatayo nitong buong Jericho na to. Susumpain ang sino man magtayo ng gate na ito o kaya yung arko na ito. So, nilabas po si Rahab and family niya at sinunog ang bayan ng Jericho. So, ano ang counterpart bilang tayo ngayon ay nananampalataya sa Panginoon? To all good and faithful servant of Jesus, kung tayo ay consistent like Rahab, naligtas po siya. So, kailangan natin ng consistency of faith. Like si Rahab. Naging consistent si Rahab bilang secret mission allied ng mga Israelita. Like Rahab, inalis po siya sa apoy ng pagkasunog ng Jericho. Tayo naman, bilang mananampalataya, kailangan consistent po tayo hanggang sa dumating yung paghuhukom o kaya dumating ang Panginoon upang alisin din tayo sa apoy ng impyerno. At tulad ni Rahab, gagawin siyang Israelita, susunod na siya sa batas. Sa mga mananampalataya, pagdating ng paghuhukom, siyang ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa ay dadalhin sa kaharian ng Diyos at magiging pamilya ng Diyos. Tulad ni Rahab, naging Israelita. So hanggang doon na lang po tayo mga kapatid. So maraming salamat po sa inyo, sa pagtsatsaga ninyo. So meron po tayong 4 na prinsipyo na ang resulta nito kapag sinunod po natin, ginaya natin ang action, ang mga positive reaction ni Rahab dahil natakot siya sa Diyos, hindi tayo mapapahamak. Tayo po ay magiging anak ng Diyos at magiging bahagi sa kanyang kaharian. Let's pray. Diyos Ama, marami pong salamat sa inyong mabuting puso. Salamat po sa bawat kapatid na nanood at nag-aral na kasama namin. Dalangin namin, Ama, na patuloy po kami maging consistent sa aming pananampalataya. Alam namin ang aming mga buhay. Alam namin ang mga ups and down ng aming pananampalataya. Nakikita namin sa paligid ang mga bagay na nagiging hadlang sa aming paglago bilang mananampalataya. Pero Lord, tulad ni Rahab, na tila naging hopeless and helpless na po siya because of fear. But nabago po ang lahat. Nagkaroon po siya ng magandang positive reaction sa kanyang pakikipag-usap sa dalawang espiya. So Lord, thank you, Father God. Ngayon ay nagbigay na example si Rahab sa kanyang mga positive reaction. So nawa, matularan din namin siya na maging consistent ang kanyang pananampalataya, ay ganoon din kami habang kami nabubuhay. So salamat po. Purihin ka, dakilain ka. So patuloy kong tinataas sa inyo, Lord, ang mga kapatid na nangangailangan ng physical na kagalingan. Sister Nancy, palakasin niyo po ang pangangatawan niya habang siya po ang nag-aalaga sa kanyang apo. Manugang, si John, at nawag gumaling din po at sa kanyang anak na si Edna. Patuloy ko tinataas sa inyo, Lord, si Raquel Ferrer, praying for mercy, healing para kay Sister Achi, aming Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na ninyong pinagpapala ang church na ito. Patuloy ko na tinataas sa inyo, Lord, ang uncle ni Choi, nawa, Lord, ay gumaling po sa puso yung kanyang sakit. At dalayan ko rin po, Panginoon, ang mga viewers na nakakaranas po ng sakit at yung anxiety o depression, nawa ang yung peace and comfort ay maramdaman po nila. Thank you, Father God. Thank you. Maraming salamat po, Ama. Tinataas po ang lahat. In the name of Jesus, we pray. Amen. Salamat po sa inyong pagsubaybay, pagtsatsaga. God bless you all po. Puri ng Panginoon.